Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang tatlong pinaka-bagong balita na nagbibigay po ng malaking galaw dito sa mundo ng cryptocurrency. Una ay tinalo po ni Gemini si Coinbase sa US Apple App Store matapos po nitong mag-launch ng XRP Mastercard. At ang pangalawang balita ay nagsasama-sama ang mga regulators at exchange groups para pigilan po ang paglago ng tokenized stocks. At ang pangatlo, tatlong malalaking crypto companies ang nagbabalak na mag-raise ng $1 billion para kay XRP. Kaya yan po ang mga tatlong balita na pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa ating pinakaunang balita kung saan ay tungkol po kay Gemini at saka si Coinbase. Yan, paano nga ba natalo ni Gemini si Coinbase sa App Store? Yan, si Gemini na pagmamay-ari po ng magkapatid na Winklevoss twins ay biglang tumaas ang ranking sa Apple App Store matapos po nilang i-launch ang isang XRP Mastercard. Ang card na ito ay kakaiba dahil nagbibigay ito ng hanggang 4% rewards na agad na nakukuha sa pamamagitan po ni XRP. Ibig sabihin, wala nang paghihintay dahil diretso agad ang rewards sa wallet ng mga users nito. Bago po ang announcement na ito ay nasa rank 117 lamang itong si Gemini sa finance category ng App Store, habang si Coinbase naman ay nasa rank 26. Pero matapos pong ilabas ang XRP Mastercard, umakyat itong si Gemini sa rank 16 at bumagsak naman si Coinbase sa rank 20. Malaking bagay ito dahil traditionally si Coinbase ang mas malakas at may 3 beses na mas mataas na daily trading volume kumpara kay Gemini. Kaya ang epekto po nito sa market ay maaring madagdagan ang exposure ni XRP dahil mas maraming tao ang magkakaroon ng interest na gumamit ng credit card na nagbibigay po ng XRP rewards. Posibleng magkaroon po ito ng dagdag na demand kay XRP na maaring magtulak ng kanyang presyo pataas sa mga susunod na linggo. Ngayon ay bakit naman po pinipigilan ng mga regulators ang tokenized stocks? Yan po ang ating pangalawang balita. Global regulators, exchanges push back on tokenized stocks and SEC letter. Ayan, kasabay po ng paglakas ng crypto, dumadami rin ang tinatawag na tokenized stocks. Ito ay mga token sa blockchain na parang kumakatawan sa mga totoong stocks. Pero ayon po sa mga regulators, hindi talaga ito tunay na equities at wala itong sapat na investor protection. Ayon po sa report, nagsama-sama ang European Securities and Market Authority or ESMA, International Organization of Securities Commission or IOSCO, at ang World Federation of Exchanges or WFE. Sila po ay nagpadala ng sulat sa US SEC para higpitan ang regulasyon sa tokenized stocks. Sabi nila, nakakatakot ang dami ng brokers at crypto platforms na nag-o-offer ng ganitong produkto dahil ipinapakita po nila ito na parang tunay na stocks kahit hindi naman. Ang panganib o risk po dito ay maaring maloko ang mga investors at mawalan sila ng proteksyon kung sakaling bumagsak ang value ng tokenized stocks. Kung magiging mahigpit po ang regulasyon, maaari pong bumagal ang pag-usbong ng tokenized assets, pero sa kabilang banda, makapagbibigay po din ito ng mas ligtas na environment para sa mga investors. Ang impact po nito sa market ay maaring magpabagal ng adoption ng tokenized securities, pero maaari ring magbigay ng tiwala sa mga institutional investors na naghihintay ng malinaw na rules bago pumasok. Yan, ang pangatlong balita po natin dito ay tungkol po rito sa Galaxy Digital Multi-Coin Jump Crypto Plan 1 billion Solana Fund. Ayan, ano po ang plano ng Galaxy Digital Multi-Coin at saka Jump Crypto para kay Solana?
Ayan, isa pong malaking balita ito. Ayan, at kung saan ay balak nilang mag-raise ng $1 billion para bumili ng Solana at gumawa ng digital asset treasury na nakafocus lamang kay Solana. Ayon po sa Bloomberg report, kasama po sa plano ang pag-take over ng isang publicly traded entity para gawing base ng kanilang Solana treasury. Sinabi rin na suportado po ng Solana Foundation ang hakbang na ito, na nagpapakita ng kumpiyansa nila sa paglago ni Solana. Sa ngayon, si Solana po ay nananatiling pang-anim na pinakamalaking token sa buong crypto market na may presyo na halos $200. Sa nakaraang 30 days, tumaas na ang value ni Solana ng 6.6%. Ang balitang ito ay posibleng magdagdag ng mas matinding bullish momentum kay Solana dahil malaking halaga ang ihahanda para sa kanyang suporta. Kung magtatagumpay po ang $1 billion fund na ito, posibleng mas maging matatag si Solana laban sa volatility at mas marami pang institutional players ang magtitiwala sa kanya. Ito po ay pwedeng magtulak ng mas mataas na presyo sa mga susunod na buwan. At ayan, bilang panghuli, makikita po natin na ang tatlong balitang ito ay nagpapakita ng dalawang bagay. Una, patuloy po ang inobasyon sa crypto tulad po ng ginagawa ng Gemini na nagbigay ng bagong paraan para ma-expose ang users kay XRP. Pangalawa, malinaw na ayaw ng mga regulators na mawala ang kanilang kontrol sa paglago ng tokenized stocks. At ang pangatlo, malalaking kumpanya ang lalong lumalakas ang tiwala kay Solana dahil willing po silang maglagay ng bilyon para sa kanyang hinaharap. Kaya para po sa akin, ang pinakamalakas na balita dito ay tungkol po kay Solana. Ang $1 billion fund na ito ay hindi maliit na bagay. Maaari po itong magbago ng dynamics sa top layer 1 blockchains. Ngunit hindi rin natin dapat maliitin ang XRP Mastercard ng Gemini dahil ito ay magbibigay ng dagdag na demand kay XRP. Tungkol naman sa tokenized stocks, naniniwala ako na darating din ang panahon na makakahanap ng tamang balanse sa pagitan po ng regulasyon at saka innovation. Sa kabuuan, makikita po natin na ang crypto market ay hindi lang basta galaw ng presyo. Ito po ay kombinasyon ng innovation, regulation at suporta ng mga malalaking kumpanya. At habang lumalalim po ang adoption, mas nagiging malinaw na ang crypto ay patuloy na mag-iiwan ng malaking marka sa global financial system. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.